We are still on the series, and I think we will end in this part. The title of the word or the teaching that I will share to you right now is Be Guided by God, Part 4. So isang mabilis lang na pagre-recap. We started with believing that God has the best plan for you. So yun ang una, no? It has to start there. Because kung alam mo ang Diyos magandang plano sa iyo, magpapaguide ka sa Kanya. And then, we will pray or keep on praying. Dahil ang boses ng Panginoon ay mas naririnig mo sa atmosphere ng praying or prayer. And then, listen to the Holy Spirit. Dito, talagang it takes practice, ano? Kaya pag ikaw ay sanay sa presence, alam mo kapag ka boses ni Lord John. And then, be patient. Ito ang kalaban ng marami. Kaya maraming mali, inuunahan na nilang guidance ni Lord kasi naiinip. And then, let peace of Christ rule in your heart. The umpire, the referee, na mas malalaman mo kung boses ni Lord John kapag meron kang peace. Peace meaning you are in agreement with God. So, last Sunday, we talked about number 6, and this is for us to make sure na yung ating natatanggap na idea or impression comes from God. So, number 6 says, test the impression in your heart. And then, may natakal tayong dalawa on 7 ways to test an impression. Una, ito ba'y nakasulat sa Bible? At ang pangalawa, itinutulak ka ba nitong makamukha ni Kristo? And I told you, God is more interested in our character than in our comfort. Kaya marami nagtatanong, bakit ba nangyari ito sa akin? Well, ang pinaka-malimit na sagot is dahil gusto kang makamukha ng Diyos. Okay? So, we will go to the third filter o the third guide o paraan para matest natin if an idea or an impression comes from God. Number 3, pinagtitibay ba ng church family or kino-confirm ba ito ng church family? Ephesians 3 verse 10. His intent was that now, through the church, the manifold wisdom of God should be made known. Through the church, sa pamamagitan ng church, ay malalaman ang wisdom ng Diyos. Okay. Pinili ng Diyos na yung wisdom ay makuha rin natin sa pamamagitan ng mga kapatiran. Or kapatiran, masyado daw religious yung term, ano? Ng kapwa Christian. Christian life is not only believing, but belonging. Hindi basta maniniwala ka lang, mananampalataya ka lang at okay na. Naalala ko noong hindi pa pandemic, mayroon talagang attend ng church alis. Because they just believe. Wala silang intention to belong. No, Christian life is not only believing, but belonging. Maging kabahagi ng isang pamilya, the church family. Kaya nga, you feel what the church feels dahil kabahagi ka ng church. It's a one big family. Hindi tayo nilikha para mabuhay ng mag-isa lang. Nais ng Diyos gamitin ng ibang tao para sa buhay natin. And believe me, napakadaming maiidagdag ng ibang tao sa'yo. Napakarami mong makukuhang wisdom through the people around you, especially the Christian family. At ginagamit ng Diyos ang church family to confirm if an idea comes from God. Kaya mahalaga tayo ay lumalapit sa mga mature believers. Sino ba ang mature believers? They are the godly people walking with God for quite some time. Yung medyo matagal-tagal na ang kanyang journey with the Lord. Of course, maturity is not measured by the length of time na Christian ka. Hindi ibig sabihin,
ikaw ay Christian since birth, ay matured ka. No. Maturity is measured by the length of time na nagsasubmit ka kay God. Yun. Matagal ka na nga Christian, rebelde naman. Ano namang maturity ang makukuha mo doon? So maturity is measured by the length of time na ikaw ay nagsasubmit kay Lord. Bakit gusto ng Diyos na may circle of friends ka na matured Christians? Proverbs 11 verse 9. With their words, the godless destroy their friends, but knowledge will rescue the righteous. Knowledge will rescue the righteous. Ito ang reason kaya kung bakit gusto ng Diyos na meron kang circle of Christian friends, na matured Christians. Kasi gusto ng Diyos iligtas ka. Gusto ng Diyos iligtas tayo. Saan? Sa hirap, sa pain, sa pagsasayang ng oras, sa kahihiyan. Kung talaga nangungusap ang Diyos sa'yo, ang mga matured godly Christians around you or sa church will confirm it. Kapag sila'y doubtful sa idea mo, sa impression mo, it's time to review it. Kapag hindi mo masabi sa ka-churchmate mo yung idea mo, warning yan. It could be pride. Gusto mo, ikaw lang ang mag-deal. Akala mo, you were created to do it alone. Akala mo, ang plano ng Diyos sa iyo, ikaw ay maging jack of all trades. Kukunin mo lahat ng revelation, alam mo lahat ng wisdom. No. It could be pride kapag hindi mo masabi sa ka-churchmates mo yung iyong idea. Ako, pagka meron akong medyo marami ng idea na pasok sa isip ko, I talk with my spiritual mother. Siya ay si Ate Annie. And then, kami ay nag-uusap. Warning kapag hindi mo masabi ang idea mo sa mga matured godly Christian. Because it could be napapahiya ka to appear na you need help. Maraming ganyan ng Kristiyano. Ayaw magtanong, ayaw humingi ng payo. Akala hanggang nahihiya. Ang akala they are so insecure na akala nila kapag ka sila ay nagpaka-vulnerable at nagtanong at nagsabi ng innermost thoughts niya, ay siya'y huhusgahan. Kaya siya'y merong, oh no. Or you might feel that what you are thinking or yung input mo or yung idea na pumasok sa iyo is wrong. Kaya, ayaw mo sabihin sa ka-churchmate mo. Ayaw mo talagang i-confirm nila because you know, mali. Yan ang mga reason. Kaya, kapag hindi mo masabi yung mga ideas mo sa ka-churchmates mo, ay warning. Madaling makakita ng mga taong sasabihan ka lang ng gusto mong marinig. Madaling makakita ng ganyan. Sino yan? Ay, di yung mga namumuliti ka. Oo yan. Lahat ng sasabihin mo ay ayos. Kapag ang kausap mo ay anti-vax, pulos pabor sa kanila sasabihin, ay ayos, oo nga. Pero pinagpala ka, pag nakakita ka ng tao magsasabi sa iyo, nang dapat mong marinig. Or ng ibang perspective. Ako'y ganon. Lagi ako naghahanap ng ibang perspective. I really seek that. Ayaw kong nakikinig lang doon sa isang side. Bakit? Kasi nababawasan ako ng kalahating wisdom. Pag isang perspective lamang aking napakinggan. Kailangan mapakinggan ko both and then titimbangin ko. Kaya nagkaka-problem tayo is wala tayong maka-Diyos na kaibigan, godly friends, or kung meron man, ayaw natin silang isama o pakinggan. At maraming wisdom ang namimiss natin kapag hindi tayo nakakatanggap ng mga sound advice. Ito ang sabi ng Proverbs 22:17, pay attention and turn your ear to the sayings of the wise. Apply your heart to what I teach. Nako, kahit ang ramdam mo yung napakatalino mo na, napakarami mo ng alam, I'm telling you, ang dami mong hindi kita. At sa halip na matuto sa pagkakamali ng iba, or sa karanasan ng iba,
na painful na nga yung naranasan nila, ay gusto pa nating matuto sa karanasan natin. Anong ibig kong sabihin? Yang mga taong yan, lalo na yung medyo matured o mas matanda sa iyo, maraming dinaanan yan. Marami yang mali. At mas maganda na matuto tayo sa kanilang wisdom kaysa tayo mismo'y dumaan pa rin sa same mistake. Nabasa ko yun we will not study the history, we are bound to repeat it. We are bound to repeat it. Meron hanggang ngayon ay marami pa rin walang ingat. Panay pa rin ang attend ng gathering. Mag-face mask, labas ang ilong. Ang dahilan anyway. Kakain sa restaurant. Gusto pa rin laging kumain sa restaurant. Or nag-gather inside the small enclosed space. At tuloy ang kwentuhan, kahit yung kausap ay sabi siya ay may allergy, kasi nakainom ng malamig, o nakakain ng matamis, o naulanan, o fatigue lang. At ito namang ito'y pangahawakan ng pananampalataya, na siya daw na may nananampalataya at siya daw naman ay may vitamins na iniinom. Well, may sasabihin ako sa inyo. Makinig kayo sa payo ng mga nakaranas na ng COVID-19. Dahil most likely, nagka-COVID sila dahil may ginawa silang baka ginagawa mo pa hanggang ngayon. Okay? Me, I don't go to restaurants, lalo na enclosed, yung small enclosed space. No. Ano yan? Bakit? Alam ko So yung iba talaga hindi sila nag-iingat. Akala nila meron silang tinetek na kung ano, ay okay na. Well, ang dami mong namimiss na wisdom ng mga taong nakaranas na. So Proverbs 11:14 says, without the leadership, a nation falls. There is safety in having many advisors. There is safety kapag maraming nag-a-advise. Kaya pag meron kayong yung kausap na very passionate sa isang bagay, kausapin mo rin yung isa na passionate sa opposite na bagay. And then pakinggan mo pareho. Bakit? There is safety in having many advisors. And then, kunin mo yung authority. Ano ibig sabihin? Pakinggan mo yung may authority magsabi. Dahil hindi naman ibig sabihin at nabasa sa Facebook at maganda yung article, may authority ng magsabi. Okay? There is safety in having many advisors. That's the reason why we need a small group. Kasi sa small group, lagi diyang merong godly, mature Christian, I hope, na mag-guide. And we know that relationship is built in regular basis. Kaya ako nagpapasalamat sa Diyos sa buhay ng mga life group leaders na still keeping that relationship in so many ways. Very challenging itong time na ito para ma-keep at ma-build ang relasyon. Kaya yung online platform ay gamit na gamit. Okay? So yan ang filter. Kailangan kino-confirm ng kasama mo sa church. Yang iyong idea. Bakit? Sila nilagay ni Lord diyan para ang wisdom ay makuha mo through them. Nilikha talaga tayo to need each other. Okay? Kahit pa ako, senior pastor, I need inputs. I need to hear the inputs of others. Okay? So, that's number 3. Let's go to number 4. Again, what are we talking about? These are the tests para malaman natin kung anong impression na natanggap natin ay galing sa Diyos.
Kaya kapag ka lahat na kasama mo sa church, sinasabing, wag yan, wag yan, wag yan, at ikaw na may matigas ang ulo, na mismo ang isang benepisyo. Ano yon? Ang family, ang church family. Lalo na yung mga godly, matured Christian. So makipagkaibigan ka sa mga matured Christian. Kapag mag-connect ka sa kanila. Okay? So, number 4. Ito ba ay consistent with how God shaped you? By the way, I got this from an article ni Rick Warren. I found out, gusto kong pagandahin I found out, pag maganda na, sa hirap pagandahin. Ephesians 2 verse 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Now, ito ilang beses ko na naituro sa inyo. Tayo ay obra maestra ng Diyos. Nilikha kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa, na inihanda na ng Diyos bago pa tayo isilang. Your good work is unique for you. Anong ibig sabihin? Para lang sa iyo yan. Yung inihanda ng Diyos, iyo lang yan. He shaped you for that work. Hindi ka kinopya sa iba. Iisa ang Atoy, iisa ang Aaron, iisa ang Dondon. Wala na kayong katulad. Salamat. Ibig ko sabihin salamat sa Diyos at talagang siya ay napakagaling. Wala tayong katulad. We are unique. Kahit kambal, identical twins, hindi identical ang karakter at personalidad. Because He shaped you for His good plan and purpose, and it is specifically for you. Let's talk about shape. Merong acronym yung shape, ang ganda. Shape, letter S. Letter S is spiritual gifts. Ito ang iyong shape. Tingnan mo kung anong iyong mga spiritual gifts. Narinig ko ang preaching ni Aaron kahapon nung nag-exhort sa worship team. Meron akong CCTV dyan pakinggan ko yan. Aaron, meron kang gift. Meron kang gift mag-preach. Okay? Anong mapapansin nyo? Sino nakakapansin ng gift? Yung iba. Bakit? Because gift is given to you to help you or to enable you to minister or to help others. Kaya ang makakapansin, yung iba. Usually, hindi mo alam. Akala mo, normal lang yun. Akala mo, hindi ka pwede, pero napapansin ng iba. At alam na alam naman ninyo yung spiritual gift namin ni Echo. Ano si Echo? Echo, di ba? Ikaw, Echo, yung ating spiritual gift. They know it. So, shape mo yan. Kung anong gift na binigay ni Lord sa iyo, ayon doon ang purpose ni Lord sa iyo. Okay? Alam ba ninyo na may nag-comment, blessing daw ni Lord sa akin, na sabi niya, taga London siya yung boses ko. Okay? Sabi ko, bakit? Kasi nakakakuha daw ng atensyon. Alam ka ninyo, nung ako'y bata-bata ako'y nasa sabungan, kuha-kuha ko ang atensyon ng mga. Yan ang mangyayari kapag ka ang gift ay nagamit sa iba. Ano? Merong plano si Lord sa iyo, pero, at binigyan ka ng gift, pero not necessarily na mapapapunta ka doon sa plano ni Lord kapag ka ikaw ay nagpagiwang-giwang. Ano? Pero itatama ka ni Lord. So, alam na ninyo spiritual gifts. Anong sunod doon sa shape? Letter H. Heart or passion.
By God's grace, ang limit kong ma-invite na mga mag-speak sa youth, teachers, adults, leadership, ano. Pero merong isang grupong ako ang preparasyon ko'y mas mahaba kaysa sa iba. Alam niyo kung saan yon? Sa kids. Pag yung mga bata tuturuan, ang haba ng preparasyon ko. Di ko alam kung paano. Kakaiba si Dondon. Si Dondon, miski hindi mag-prepare. Ang mga bata tuwang-tuwa sa kanya. At siya'y nakaka-relate sa bata. Bakit? Meron siyang passion sa bata. Kaya yan mahilig sa games, mahilig yan sa magpalaro. Kasi passion sa bata yun eh. Di ba, Dondon? Am I right? Yan. Tingnan ninyo yung passion. Tingnan ninyo kung nasa ng heart. Dahil siniape ka ni Lord, ayon doon, ang iyong purpose, ang iyong good works, ay ayon doon sa iyong heart or passion. Nasaan bang passion mo? Nasaan ang passion mo? Si Jilik, alam ko ang passion niyan. Ano nga? Hindi ko pala alam. Singing. Worship leader yan hindi pa worship leader yan po'y laman ng karaoke. Ng mga videoke. Di ba lagi ka nagkakakanta noon? O kita mo na. Lumalaban yan sa mga amateur singing contest, ano? At unjudge yung kanyang tiyo. Kasi passion niya. Yon, itinama ni Lord. Ginagamit ngayon yung spiritual gifts para mailabas yung passion. Okay? Kami ni Atoy, meron kaming passion ngayong iba Medyo kakaiba. Amin lang yun. Hindi namin pinagsasabi. Okay. Shape. Anong sunod na letter? A. A is for apple. Abilities. Abilities. Ibang spiritual gifts sa abilities. Yung gift, parang si Clifford. Nakatayo lang, napapatawa ang mga tao. Gift yon, Clifford. Magsabi ka sa akin dito ng katulad ni Clifford. Nag-iisa siya. Meron kasing skillful pagdating sa pagiging handyman. Alam nila kung paano i-repair. Kahit ano. Meron namang ang kanilang ability is numbers. Magsabi ka dyan ng i-compute, ang galing-galing sa math. Yan ang mga abilities, ano? Meron namang so artistic. Pero that is also part of our shape. Again, ibinigay yan ng Diyos para sa purpose na nakahanda sa atin. Bakit ko ba sinasabi to? Kasi kapag ang idea mo o impression na pumasok sa puso mo ay hindi ayon sa iyong shape, hindi ayon doon sa binigay ni Lord na personalidad mo, ay i-check mo yung ideyang yon. Kasi hindi magpapagawa si Lord sa iyo ng anuman na hindi ka naman niya dinesign doon. So let's talk about letter P. Personality. Napansin ko, maraming life group leader, maraming life group members, ang life group leader na outgoing and friendly. Yung bang nung unay mabarkada na, tapos ay naging Christian, aba yan mga yan ganun pa rin. Madami yung member sa life group. Meron naman na simple lang yung mga hindi masyadong outgoing, pero marami din naman silang member because they just did it. Pero ibang magdala pa rin yung personalidad na niya. Okay? At the last letter is letter E. Experiences. Yan na. Maraming nagtatanong kung bakit naranasan niya to. Ang pinakamagandang sagot diyan ay ganito.
Kasi ikaw ang mas may karapatang magminister sa sino man na dinadaanan ang isang bagay na dinaanan mo na. Padalwa. Kasi mas nakakamukha mo ang Panginoon kapag ka ikaw ay dumadaan sa mga sitwasyong mahihirap. Mahirap ilabas ang karakter kapag ang karakter ng Panginoong Hesus sa puso mo, kapag ikaw ay nasa comfortable zone, sa iyong comfort zone. So yung experiences, your greatest ministry will come from your deep heart. Kaya iba akong magpayo pagkain or mag-pray sa biyaya ng Diyos pagdating doon sa mga COVID positive. Bakit? Dinaanan ko Mas nakaka-relate. Kaya pag may sinasabing, ganito lang yan, hindi. Alam ko kung ano dinadaanan ng mga yan. Your greatest ministry will come from your deep hurt. Now, your shape, spiritual gifts, your heart, your abilities, your personality, your experiences, will determine your purpose. Nobody's like you, so quick being somebody else. Kaya pag nagka-idea ka na gawin ng anumang, hindi ka naman hinubog para doon. Hindi yun galing sa Diyos. Sabi ng iba, ako'y OFW, ako'y uuwi na lamang at magninegosyo na lamang. Hinubog ka ba doon? Bakit? Kasi meron talagang mga negosyanteng, meron talagang mga taong hinubog sa business. Hindi ko naman sinasabi, hindi ka pwedeng mag-business pag di ka hinubog. Yun naman yung napapag-aralan. Pero ang daling mawala ng interest mo. Naalala ko noon ang dami namin sinimulang business na mag-asawa. 1-hour photo, jewelry business, lending business, ano pag... meron akong 5 tricycle. Okay. Basta, ang dami. Bakit? Mahusay akong magsimula. Pero sa stickability, ang dali kong maboard. Ang dali kong mawala ng gana. Alam mo kung bakit? Wala akong heart. Gusto ko lamang magka-business. Pero yung passion, sa una, mamaya si Melody na nagmamanage kasi administration sadya ang kanyang gift Siya nagmamanage. Ako naman yung malakas ang loob. Miski hindi ko alam. Sisimulan ko. Ang point ay ito. Kaya ko sinasabi yon is, kailangang alam mo ang iyong shape. Wag yung sasabihin, wag mong lalaangin ang business. Ang daming dapat matutunan. Pati yung karakter mo, dapat mong itama doon. So, God's leading will not contradict what God gifted you to do. Kung nililid ka ni Lord on something, umasa ka na yun ay ayon sa iyong shape. Hindi ka dadalhin ni Lord sa worship team kung talagang wala kang skill o wala kang gift. So kapag may leading ka na maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit, make sure na ang mga tao ay nabe-bless. Kasi yun ang isang katangian ng gifts, ng shape. May mga nakikita ko, hindi naman dito, may nakikita ko talaga, kitang-kita kong walang gift. Meron siyang heart, pero wala siyang gift. So, wala namang makacheck. Ako'y nangihinayang para sa kanya. Bakit? Ang ginagawa niya, gusto niya. Pero yung fulfillment, yung success, yung maa-achieve niya, ay namimiss niya dahil wala siya sa talagang purpose niya. Madali ko namang malalaman kapag hindi mo shape yon, hindi ka dapat doon. Yun lang yun. God will not give you talent, He meant you to waste. Pag kami nakakakita ni Melody ng kagaling na kumanta, sabi namin, kung ito yung Christian, ito yung worship leader. Pag may nakita kaming tao na napaka-generous, kung ito yung Christian, ito ay financier of God's kingdom.
He does not give you talent, He meant you to waste. Alam ng Diyos ang ginagawa niya nung ibinigay sa iyo ang iyong talents at ang iyong gifts. At hindi ka niya bibigyan ng kakayanan para gawin mo ay gawang hindi ayon sa kanyang purpose. Hindi ka bibigyan ng ability para ang gawin mo, hindi naman ayon sa kanyang purpose. Talagang meron talagang tinutumbok yang iyong kakayanan yan. At wag niyo lagi kukumpara sa iba. Ibang shape mo sa kanila. Hindi sila mas magaling kaysa sayo. Iba lamang ang pagkahubog sa kanila. And we just have to be faithful on how God has shaped us. Ako'y nag-aaral nang meron akong maituro. And by God's grace, I want to be faithful doon. Maaaring hindi ako faithful doon sa ibang bagay, pero okay lang kasi hindi ako sinyape doon. Hindi ako para doon. Pero doon sa sinyape ako, I have to be faithful. Now, sabi ng Romans 12 verse 6, we have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. May mga gawa na maaaring alam natin gawin pero hindi tayo mahusay doon. Kapag hindi tayo mahusay, hindi maganda ang ating trabaho. I am not so good sa mga mechanical things, yung mga may re-repairing. Pwede kong pag-aralan, pero hindi ako interesado eh. Ang una kasi, para maging mahusay ka, dapat interesado ka. Hindi ako interesado eh. I rather get somebody to do it. Walang taong magaling sa lahat, kaya kailangan natin ang bawat isa. Eh, saan ba ako magaling? Hindi ibig sabihin at gusto natin gawin ay ating gagawin. If people say you are good at it, continue. Pag sinabing galing mo dyan, pagpatuloy mo yan. Sarap mo magluto. Siya, pagpatuloy mo yan. Who knows where God will bring you. Find your place and find fulfillment. Kapag ang mga tao hindi sinasabing, kagaling mo dyan, tumigil ka. Hindi ka siniyape dyan. Huwag mong ipilit. Hindi ka sasaya. Hindi ka mapufulfilled. You will never be happy doing what you are not shaped to do. So, ba't ito sinabi? Kasi, any idea or impression that you will receive or you will think, siguraduhin mong akma yan sa iyong shape. Or else, hindi yan galing kay Lord. Okay? Pag sinabi ni Lord, ito, kumandidato kang congressman. Get thee away from me, Satan. Hindi si Lord ka. Hindi ka si Lord. Bakit? Hindi ako siniyape doon. Artista. Pwede. Number 5. Does it concern my responsibility? Ano ibig sabihin? Input ha, idea, impression. Huwag mong kukunin ang word ni Lord para sa iba. Sabi ni Jesus kay Peter, Peter, darating ang araw mamamatay ka ha. Sinabi pa kung papaano. John 21 verse 19. Jesus said this to indicate the kind of death by which Peter would glorify God. Then he said to him, follow me. Sinabi ni Jesus kay Peter, itong magiging ng iyong death. Ganito yan. Alam mong sabi ni Peter, ay, paano si John? How about John? John 21 verse 21. When Peter saw him, he asked, Lord, what about him? Ba't itong si Peter? Ay, pinapakalman si John. Ano? Alam mo ang sagot ng Panginoong Jesus? John 21 verse 22. Jesus answered, if I want him to remain alive until I return, what is that to you? Kung gusto kong si John ay hindi mamatay, ay ano sa'yo? Anong ibig sabihin? Huwag mong pakaalman yung iba. Huwag mong pakaalman yung... Marami kasi nagsasabing, alam mo, sinabi ni Lord sa akin tungkol sa'yo ganito.
Ha? Hindi naman sinabi sa iyo, sa akin hindi. Siguraduhin mo yung iyong mga natatanggap na mga impression na yan, ha? Napakadami ditong... Okay. Huwag tayong maging Holy Spirit sa iba. Ang mga asawang babae minsan, sa galing maging mag-Holy Spirit sa asawang lalaki. Hindi na Christian na dapat ganito, akala nila yung kanilang asawa ay nagbabago pag sila'y gano'n. Ang intindihin mo ay ang word ni Lord sa iyo. Ano bang impression ni Lord tungkol sa akin? Ang Diyos ay mangungusap sa iyo presently tungkol sa iyo sa mga bagay na dapat mong baguhin sa buhay mo. Hindi sa dapat baguhin ng ibang tao. Alam mo, sabi ni Lord sa akin, bawasan mo daw ang pagkain mo. Ha? Pati ka naman iyon, sinasabi ni Lord sa iyo. Sa akin, hindi. Okay. Ibig mo sabihin na, Pastor, hindi nangungusap si Lord sa isang tao para sa ibang tao. Nangungusap. Pero tingnan ninyo ito, ha? Romans 14 verse 4. Who are you to judge someone else's servant? To their own master, servants stand or fall, and they will stand for the Lord is able to make them stand. Sino ka para humusga sa servant ng iba? Sino ba tayo? Servant tayo ni Lord. Bakit mo ako huhusgahan o bakit kita huhusgahan? Ay hindi naman ikaw ang master ko. I mean, ba't mo ko huhusgahan? Ako ay servant ni Lord. Ang master ko si Lord. Si Lord ang huhusga sa akin. Bakit tayo ang naguhusgahan? Alam mo, ganyan eh. Okay. Be careful sa pagsasabi ng God told me to tell you. Sinabi ng Diyos sa akin na sabihin ko sa iyo. Ba, propeta. Kaya, ganito. Hindi ho ba mangyayari yun? Pwedeng mangyari yun. Pwedeng mangyari yun. Pwedeng ang Diyos ay mangusap sa iyo tungkol sa ibang tao. Pero ito ang ating guidelines. 3 guidelines when God speaks to you about others. Number 1, be patient. Letter A, be patient and pray. Don't help God by speaking directly to them. Anong ibig mo sabihin? Hindi kaya ni Lord mangusap sa kanila ng direkta? Kaya idinaan sa iyo para sa kanila? Hayaan mong ang Diyos ang mag-speak directly to them. Be patient. Parang hindi ho niya naririnig eh. Be patient. Bakit? Pag ba sinabi mo, will it make an influence sa kanya? Baka maano pa, no? Usually, kapag may sinabi ang Diyos sa'yo about the other person, yun ay upang ipag-pray mo. Yun ang pagkakamali ng iba eh. Nakakala nila, ay, nangusap si Lord sa akin, ay, si sister daw, ganyan. Ay, anong gagawin mo? Sasabihin ko. Teka muna. Sure ka ba na yun na sinasabi ni Lord sa iyo para sabihin mo? Or para ipag-pray mo? Ipag-pray mo na kapag si Lord nang nangusap sa kanya, ay magiging handa ang puso niyang tanggapin. Dahil baka pag sinabi mong direkta, magalit pa sa iyo. Sino ka? Alam mo kung sino kang nagmamalinis. Siya ka ngayon. It could be God is telling you, pray for that person. Okay. Another guideline. Maaaring si Lord may sabihin sa iyo tungkol sa ibang tao, but it is just to confirm what God has already said to them. Hindi ikaw yung naunang nasabihan. Nasa puso na niya yon, confirmation ka lang. Alam niyo sa youth camp, noon, ang limit kong mag-guest sa youth camp. Ibang klase dyan, puspusan dyan. And then sa revival night, mag-altar call. Tatawagin ko yung mga yan. And then I will pray ng isa-isa. By God's grace, ilan na ang lumapit sa akin na ikinukwento sa akin yung sinabi ko daw sa kanila, which I don't remember anymore.
Kahit nga noong gabi pagkasabi ko, hindi ko natanda sinabi ko. Why? Because I will just, bababa ako doon, pagpe-pray ko yung isa, ako'y pikit na. Kaya lang ako mumulat para tama yung aking ipagpe-pray. Kaya laging pikit, diba kasala na pinagpe-pray, ano? Para nasa tao ko doon, pero pipikit na ako. Bakit? Ayaw kong ma-influence ako ng facial expression niya. Siyempre, pag ang mukha niya nipigati, nasabihin ko, ikay nalulungkot. Ano na ako. So ako'y pipikit na para maka-flow ako sa sinasabi ni Lord. Ilan na yung nagsabi sa akin, Pastor, at that time na pinagpe-pray mo, ako talaga doubtful ko ako'y pupunta ng Macau. Heto po, nasa Macau na po ako. Why? Kasi na-confirm po. Noong po ako'y nagpa-pray, na-confirm po. Hindi ko na alam yung pangyayari, kailan nangyari, anong sinabi ko, hindi ko na alam. So, kung may sasabihin si Lord, it is just to confirm what God has already told them. Ba't ko sinasabi to? Kasi ito yung pinagsisimulan minsan ng, minsan ng conflict o kaya naman misdirection. God told me to tell you. Tindi, ano? At ano pa? God will use you without you even knowing that God speaks to you for others. Pwedeng gamitin ka ni Lord, mangusap si Lord sa iyo para sa iba, without you even knowing it. Paano? Halimbawa, nag-uusap-usap kayo, may sinabi ka, biglang napatigil yung nandoon. Tindi nun. Oo nga, no? Hindi mo alam, ginamit na ni Lord yung ideyang ibinigay sa iyo para sa Kanya. Pero ikaw i-imik lang ng imik. Hindi niya alam yun. Or, nag-post ka sa Facebook, may nagsabi, ang tindi talaga nito, hindi mo alam, ginamit ka na. Or malimit sa mga nagpipreach. Nagpreach sila, sabi nung isa, pinatamaan ako ni pastor. So hindi niya alam, ginamit na siya. So that is, kung paano natin iisipin yung mga inputs, ideas na yan, impression na yan, matest natin kung galing yan kay Lord. Ano? So mag-iingat pag mayroong na natanggap ka at pupunta ka doon sa ibang tao, sabi ni Lord, tayo daw dalawa. Anong tayong dalawa? Tayo daw. Galing mo naman, ang usap sa'yo, sa akin hindi. Okay? Uso yun nung una, hindi nyo inabot yun. Ayun doon sa charismatic move, usong-uso, na merong lalapit, alam mo, may word si Lord sa akin na tayo daw dalawa magiging mag-asawa. Pag-pray mo ha, paano gagayo? Ang sinabihan no, siguro mga 5 na. Okay. Number 6. Akin ang tatapusin dito. Hindi ko na ano yung number 7. Is it convicting rather than condemning? Pag yung mga natatanggap mong impression na yan, ay i-check mo ha, yan ba nakaka-convict o nakaka-condemn? Ano bang pagkakaiba ng dalawa? Conviction comes from God. It is to correct us. It is for us to adjust, to change what needs to be changed. Revelation 3:19. Those whom I love, I rebuke and discipline. So be earnest and repent. Sino dito ang alam na siya'y mahal ng Diyos? Make sure. Ito'y sigurado ko. I-review ka ni Lord. I-discipline ka ni Lord. Bakit? Because yun ang conviction coming from God. Para dalhin ka saan? To repent. Magbagong isip. Now, condemnation is from Satan. Ito yung accusation ni Satan. Ganito yon. Merong parent na gustong ituwid ang kanyang anak. Pero yung kanyang anak lumalayo sa kanya. Sabi noong parent, tama naman ang sinasabi ko ba't kaya hindi mo sundin at mapapaayos ang buhay mo? This is the problem. It is because when the parent speaks, the child is receiving the emotion, not the direction. Ang tinatanggap niya yung galit noong nagtuturo. Meron kasing mga magulang na, sobra ka namang, ba't di mo ganito to? Simple-simple naman, paulit-ulit. So hindi niya nakukuha yung turo kasi ang natatanggap niya yung emotion.
Ang ganda ng sinabi, hindi naunawaan kasi ang tinatanggap niya yung galit, yung inis. Hindi ganon si Lord. Ang ganon ay si Satan. Condemnation. These are the accusations na ibinabato ng kaaway to make us feel bad, feel guilty, at itong matindi, worthless. Yung bang ang ramdam mo, wala ka ng kahalahalaga, yung gang, napakasama akong tao talaga. Ay, nako. Yon, condemnation yon. Romans 8 verse 1, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Basta ikaw'y na kay Kristo, imposibleng ikaw'y makukondem. Bakit? Kasi nga, may nagbayad ng kasalanan natin. Pero hindi sasabihin ni Satan yun eh. Kaya sabihin ni Satan yun. Ang sasabihin ni Satan, yung kasalanan mo. Conviction says you are a sinner. Condemnation says you are worthless. Sige, sasabihin ng conviction nagkamali ka. Bakit? That will lead you to repentance eh. Pero ang condemnation, hindi ka sasabihin nagkamali ka. Sasabihan kang walang saysay ang buhay mo. Condemnation ay hindi malinaw na pakiramdam. Hindi mo ito maintindihan. Bakit itong nararamdaman ko? Na hindi maalis-alis. You feel so bad. You feel so guilty. Nakukondem ka ng kaaway. Kahit maliit na bagay na ginawa, kayang-kayang gamitin ng demonyo yan against you. To make you feel unworthy. Kapalpak talaga ng aking nagawang yun. Ba't ko ganasabi yun? Ba't ko ganagawa yun? Maling-mali. Inako. Yan ay kaaway condemning you doon sa mga nagawa mo. At kahit ikay nakapag-sorry na kay Lord, nakapag-sorry na sa tao, hindi pa rin mawala pakiramdam. Because that is condemnation. Ano naman ang conviction? Ang conviction ay magtatagal lang hanggang sa ikay magsisi. Ang condemnation, hindi maalis-alis. Nagsisi ka na, hindi maalis-alis. Ang conviction, mawawala yan kasi kinukonvict ka ng Holy Spirit to repent. Mawawala yan pag nag-repent. Pwede ba namang nag-repent ka na, iko-convict pa rin ikaw? Hindi na yon. Si Satan na yon. Condemnation yon. Now, kung magsisisi ang Kristiyano after 1 month, then yung conviction will stay for 1 month. So, nasa sayo kung kailan mo patatagalin ang conviction. Bakit? Kasi ang time frame na yan ay from ikaw ay kinonvict ng Holy Spirit up to ikaw ay nagsisi. Yon ang time frame niyan. So kung hindi ka nagsisisi, conviction yan. Dadalhin ka ni Lord sa repentance. For God's kindness leads you to repentance. Now, etong mabigat ha, yung nagsorry ka na, nagsorry kay Lord, nagsorry sa tao, nagpakumbaba, lahat na, at mamaya meron ka pa ng nararamdamang hindi mo maunawaan. Condemnation niya, huwag kang magpapaisa sa kaaway na nakawang kanya ng kagalakan. Now, bakit ko ito sinasabi? Bakit ko sinasabi ang difference ng conviction at condemnation? Kapag ang input, ang idea, impression na tinanggap mo, it's making you feel unworthy, hindi galing sa Diyos yan. Conviction is because God loves you. Condemnation is because the enemy hates you. And before one sin, Satan minimizes the sin. Sige, gawin mo, kaunti lang yan. Hindi, walang bagay yan, kaunti lang yan. After committing the sin, Satan maximizes it. Tindi mo talaga, dumi mo. Ganyan. Wow. Kaya isipin mo ha, pag magsisimula na si kasalanan, isipin mo, inuuto ka ng demonyo. Hindi konti yan. Paghihirapin niya ng loob mo. Paghihirapin niya ng iyong damdamin. Paghihirapin niya ng aasin niya ng ang kapayapaan mo. So, remember, iniligtas ka ni Holy Spirit sa accusation ni Satan. Si Jesus ang nagbayad ng kasalanan. You don't need to feel guilty sa sin na hiningi mo na ng tawad at nirepent mo na. Ibig sabihin, binago mo na ang isipan tungkol doon. That is not for me.
Ako is here to glorify God. This sin or act does not glorify God. I am changing my mind. This act does not make me happy. This act does not make me closer to God. I am changing my mind. Hindi ko ito gagawin kasi pag ginawa ko ito, sisiraan niya ng diskarte ko. I will feel so bad and so unworthy, kaya hindi ko ito gagawin. Change of mind. So, that is repentance. Change of mind. Kasi kung hindi mo babaguhin ang isip mo, hindi magbabagong iyong akto. Imposible. Yung iba, binabago ang akto ng hindi binabagong isip. Maya-maya balik na. Kasi binago lang niya kasi merong namwersa sa kanya, merong nag-motivate sa kanya, or may nakikita siya, o may nagbabantay. Paano pag nawala yon? He will do it again or she will do it again. Why? Because he or she did not change his mind or her mind. Repentance is changing your mind. Now, meron akong 7 pero nasabi ko na Do I sense God's peace about it? Yun yung nauna. Basta, listen to this Ang mga bata, they hear clearly because there is no sin blocking the hearing. Kaya yung mga bata, nakakatuwa yung mga yan. Gusto rin ni Lord yan, let the children come to me. So let's become a little child if we want to understand the kingdom of God. Let go of the blockage. Ano yung blockage? They are the sins between you and God. Kung gusto mo talaga na makarinig sa Panginoon, malaman na yun ay galing sa Panginoon, siguraduhin mong walang blockage. Ang kasalanan napakatinding ng block ng pag-communicate ni Lord, napakatindi. Sa halip na marinig mo ang boses ni Lord to direct you on what you have to do sa iyong progress, ang naririnig mo lang ay iisa. Anak, magsisi ka. Anak, balik sa akin. Anak, baguhin mo ang iyong isipan patungkol diyan. That will not help you. That will not benefit you. Hindi ka sasaya, anak, dyan. Yan ang maririnig mo lang. Baka nag-iisip kang i-guide ka ni Lord ng pag-abroad, i-guide ka ni Lord kung paano kikita, kung paano Sandali. I-guide ka muna ni Lord na magkaayos ang inyong relasyon. I-guide ka muna ni Lord na mawala yung mga blockage sa inyong communication. And they are the sins na gusto ngayong i-deal ni Lord. We are talking about God's guidance. Kung gusto mo na i-guide ka ni Lord, sa una, ito muna ang ating uunahin. Siguraduhin natin na yung matagal nang sinasabi ni Lord sa atin, yung matagal na sinasabi, i-deal na natin yan. Yung matagal na sinasabi ni Lord. And you know what? Welcome to a life na kung saan napaka-close ng relasyon ninyo ng Panginoon. You are walking together. Sabi ng ibang mga Kristiyano, Lord, I will follow you. Sabi ni Lord, no, I will walk beside you. Sabay tayong lalakad. Yun ang gusto ni Lord At alam mo pa, para mangyari yon, you have to hear what He is saying. So
isang nakaka-block ng communication ni God sa atin. Ito yung mga marami nating alalahanin, maraming iniisip, kalat na kalat ng ating isipan. Alam mo, ang ating gawin ngayon, make an effort to focus to God. Make an effort na mag-focus ka muna kay Lord. Paano po yung mga problema ko? Paano po yun? Yung po ba'y malulutas kung ako'y focus kay Lord? Itong sasabihin ko sa iyo. Hindi ko sigurado. Pero ito sigurado ko. Kung hindi ka magpo-focus kay Lord, lalong hindi malulutas yan. Pero kung magpo-focus ka kay Lord, hindi ko alam kung kailan malulutas, kung ngayon na, hindi ko alam kung anong plano ni Lord yan. Pero itong una mong gawin, magtiwala ka muna kay Lord. Kasi mo lahat yung mga iniisip mo muna yan na nagpapagulo ng iyong damdamit, ng iyong isipan, na kahit gusto mong umawit sa Panginoon, walang kadating-dating ang mga lyrics ng awit. Walang karating-rating, walang kayo mo emosyon kasi masyado ka nang nakakain ng mga isipin. How are you going to receive from God kung masyado ng punong-puno ng isipin? Right now, ibigay mo sa Panginoon yan. Ibigay mo sa Panginoon lahat ng mga isipin yan. Kung ano man yan, ibigay mo. Huminga ka ng malalim. At ngayon, sambahin mo lamang ang Diyos. Your kindness leads me to repentance. Your goodness draws me to your side. Your mercy calls me to be like Panginoon Diyos, dalangin ko po, mangusap po kayo sa aming lahat. Gusto po naming marinig ang inyong boses. Lord, we want to feel like a child to his father, waiting and enjoying the relationship, the communion, the sweet fellowship. Lord, we want to experience what a friend will experience together with his friend. A very close relationship where we hear and we talk. Panginoon, biyayaan mo kami. Biyayaan mo kami na marinig ang boses mo. Na marinig ang boses mo at i-guide mo kami, Panginoon. Kailangan po namin ng inyong guidance. Napakadami pong nangyayari, hindi lamang po sa mundo, kundi sa personal na buhay namin. We need your guidance, Panginoon. Salamat po, Lord. Guide us. This we pray. In Jesus' name. Amen.